pala ng pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic ko na talakay natin ngayon ay tatlong panata tungo sa pagkakaisa. Ngayon po ang ating Bible verse tungkol sa Colossians chapter 3 verse 15. At buksan po natin ang ating positive sunod ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. Sa Tagalog, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ng Kristo. Na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Teaching number 1, Christians reflect the community of the Trinity. Pinapakita ng mga Kristiyano ang pagkakaisa ng Trinity, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Tulad ng pagkakaisa ng Diyos sa tatlong personan, tayo rin bilang mga mananampalataya ay tinatawag na mabuhay sa pagkakaisa at pag-ibig. Ibig sabihin, dapat natin ipakita sa ating mga gawa at pagtitungo sa iba ang pagkakaisa at pagkakaintindihan na ipinakita ng Kristo sa kanyang buhay. Teaching number 2, Christians promote unity within the body of Christ. Tayo ay mga bahagi ng isang katawan. Ang katawan ni Kristo, kahit iba-iba tayo ng ugali, pananaw at antas ng buhay, dapat pa rin tayo magkaisa sa isang relihiyon. Ang pagluwalhati sa Diyos, ang pagkakaisa sa simbahan o ating komunidad ay paraan ng pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Hindi ito nangangulabang pare-pareho tayo, kundi nagkakaisa tayo sa kabila ng ating pagkakaiba. Teaching number 3, Christians strive to be peacemakers on a mission. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo maging instrumento ng kapayapaan. Kapag may alitan o hindi pagkakaunawaan, dapat tayo maging tagapamagitan, hindi tagapagpalala ng problema. Sa paggawa ng kabutihan at pagpapatawad, pinapakita natin ang kapayapaan ng Kristo na siyang nag-ahari sa ating puso. Applications, 3 commitments. Number 1, commit not to assume the rules about a person. Huwag agad tayo mag-isip ng masas sa mga kasakapwa. Salit, subukan natin unawain ang kanilang sitwasyon o dahilan bago umusga. Ito ay isang paraan na pagpapakita ng malasakit at pag-unawa, tulad ng pagtanggap ng Kristo sa atin kahit may pagkukulang tayo. Application number 2, commit not to tell bad things about a person. Dapat iwasan natin magsalita ng negatibo tungkol sa iba. Ang paniningil ng puri at chismis ay sumisira ng pagkakaisa ng katawan ng Kristo. Bilang Kristiyano, dapat natin gamitin ang ating salita para magbigay buhay, magpatahimik at magpalakas ng loob sa kapwa. Application number 3, commit to work toward peace and reconciliation. Maging tagapamagitan tayo sa oras ng bidwaan. Huwag tayong matakot magsimula ng pag-aayos o humingi ng tawad kahit hindi natin kasalanan. Sa paggawa nito, pinapaira natin ang kapayapaan ng Kristo sa ating puso at nagiging halimbawa tayo ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Yan lamang po ang aming devotion. Maraming